Minecraft Horror Story, ang anino sa baybaying dagat. Isang gabi, naglakbay si Ray sa isang lumang baybaying dagat sa Minecraft. Tahimik ang paligid. Ang tunog lamang ng alon at hangin ang maririnig. Habang papalubog ang araw, napansin niya ang isang sirang kubo malapit sa dalampasigan. Nagpasya siyang magpalipas ng gabi roon. Habang nasa loob ng kubo, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa dagat. Tulong i. Napatingin siya sa bintana ngunit wala siyang nakitang tao. Madilim na ang paligid at nagsisimulang lumakas ang hangin. Maya-maya, may nakita siyang isang nilalang na nakatayo sa gitna ng dagat. Maitim ang katawan nito at kumikislap ang mapupulang mata. Hindi ito gumagalaw. Kinabahan si Ray at isinara ang pinto. Pagsapit na hating gabi, may narinig siyang mga yabag sa labas ng kubo. Yee! 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 Dahan-dahang lumapit ang mga yabag sa pinto. Biglang bumukas ang pinto kahit walang humawak. Wala siyang nakita. Ngunit nang lumingon siya sa likuran, nakatayo na sa loob ng kubo ang maitim na nilalang. Napaatras si Ray at agad tumakbo palabas. Habang tumatakbo sa tabing dagat, napansin niyang may daan-daang pulang mata na lumilitaw mula sa karagatan. Parang may buong hukbo ng mga anino na umaahon mula sa dagat. Tumakbo siya ng mas mabilis hanggang sa makarating sa kanyang bangka. Agad siyang naglayag palayo. Ngunit nang lumingon siya sa baybayin, nakita niyang nakatayo pa rin ang nilalang sa buhanginan, nakatingin sa kanya. Akala ni Ray ay ligtas na siya. Ngunit nang makauwi siya sa kanyang bahay, may nakita siyang basang bakas ng paa sa sahig. At sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang parehong nilalang. Pagkatapos noon, hindi na muling nakita si Ray sa mundo ng Minecraft. Ang naiwan lamang ay isang karatulang may nakasulat. Ang dagat ay kumukuha ng mga bisita nito. Kung nagugustuhan mo tong Minecraft story, maaari kang mag-subscribe, like, and share for more Minecraft story episode.